Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Mega Rizal Yasin. So ngayon naman, ang pag-usapan natin is about rules of social workers. Number 6 naman is analyst and evaluator. From the word itself, analyst, ina-analyze, and then evaluator, ini-evaluate. Ina-assess mo daw yung situation ng client mo at ini-evaluate mo kung effective ba yung programs or yung mga interventions na binigay mo sa kanila or nabigay sa kanila. Gumagamit tayo ng research at saka data dito. Kasi nga, ina-assess mo yung client or tinitingnan mo kung ano nga ba yung situation ng client mo, meaning ina-analyze mo. Kaya ka naging analyst. Tsaka ini-evaluate mo kung effective ba yung program na ginawa. Kasi kung hindi siya effective, what's even the point of doing that program? Or kung hindi siya effective, pwede pa naman siyang magawa ng paraan as long as ma-evaluate lang siya before siya ma-terminate. Okay? So, yun. Gumagamit din daw tayo ng research at saka data kasi usually mostly yan sa mga survey. So, yun. Dun yan. Example niya is surveying or kapag nagsisurvey ka daw ng livelihood program after 6 months, after 6 months, para ma-check kung yung mga beneficiaries income is tumaas nga ba. Kasi kung hindi siya tumaas, then, I think there's something wrong about the program or baka kailangan may i-change doon sa program para mas maka-earn sila ng malaki or para mas mapaganda yung program. Kaya nandun tayo para i-evaluate at i-analyze kung nakakatulong ba to or hindi. Kung hindi siya nakakatulong, okay, tanggalin to. Kung may better pa na pwede tayong idagdag, okay, idagdag to. Or if hindi to applicable, then okay, tanggalin siya and then ito yung ipalit para mga ganun. And itong example niya is kapag nagsasurvey ka ng livelihood program, after 6 months, kailangan alam mo kung may naitulong ba yung program na yun or wala. Kung may idadagdag pa ba or wala. So, yun ang analyst and evaluator. Number 6 to ha. Sige, number 7 naman is broker. So, ano ba yung broker? Number 7, yung broker is kinokonekta niya yung client sa mga needed resources at saka services na hindi nila ma-access ng kanila lang. Gumagawa din daw ito ng mga referral. So, 'di ba yung mga custom broker, usually talaga hindi ko talaga masyadong na-understand kung ano nga ba yung function nila in the field. Pero dito sa broker in social work, ang connection niya pala is kinokonekta niya yung mga client sa kung anong mga kailangan nilang mga resources na pwedeng makatulong sa kanila at mga services na hindi nila kayang sila lang mismo yung pumunta doon. And gumagawa din daw sila ng mga referral. Yan kapag gumagawa tayo ng mga, 'di ba na-discuss ko na yung transfer and referral. And gumagawa tayo ng referral kapag wala tayong mga services na available on our agency. Kapag umalis yung kapag hindi natin kayang i-handle or basta transfer and referral, mostly same lang sila. Pero yung sa referral talaga, outside the agency and yung sa transfer, inside the agency. So, example daw, kapag nare-refer natin yung client natin na kailangan ng wheelchair sa PCSO or sa mga NGOs and helping with requirements. Tinutulungan din natin sila kung ano yung mga kailangan nilang mga requirements, ano yung pwede nilang kunin para maka-apply sila agad-agad or magkaroon sila ng referral letter and then pwede na nilang ma-access yung services na kailangan nila. So, kapag sa broker talaga, isipin nyo na lang nagre-refer kayo, referring your client para maka-access sila ng mga services. Sige, dito naman tayo sa number 8. From the word itself, facilitator. Ikaw yung nagfa-facilitate. Facilitate. Yung nakikita niyong mga worker na sila yung mga nasa gilid-gilid or sila yung mga gumagawa ng mga ganito, ganyan, sila usually yung nag-facilitate ng program. So, ginaguide niya yung group processes para matulungan yung member na maka-communicate, makasolve ng problem at saka ma-achieve yung goal. Does not dictate outcomes. So, unang-una sa lahat, ginaguide niya daw yung mga grupo para matulungan yung mga members na mag-speak up on their own or makipag-communicate sa iba't ibang mga members. Kasi kapag hindi yan sila nagkakaintindihan,
hindi yan makakabuo or hindi nila maso-solve yung problem at hindi din nila maa-achieve yung goal. So, as facilitator, nandun ka. For example, may mga tao diyan and then ikaw yung nagfa-facilitate and may kung isang bida-bida na siya lang yung nagsasalita, pwede mo siyang ipa-stop like, "Okay ma'am, you've been talking a lot and then I need the suggestions also of the other members. So, baka puwedeng iba naman yung magsalita or baka puwedeng other suggestions naman." Para hindi lang nasa iisa yung center of attraction, but then again, maging collaborative siya in a way na lahat sila nagsasalita and lahat niyo din naririnig yung mga hinaing both sides or ng other members. So, eto din, in-emphasize niya dito na hindi daw ito nagde-dictate kung ano yung outcome. Kasi hindi din talaga puwede na ikaw as facilitator is hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung ibang tao na mag-decide on their own. Kaya nga tayo may tinatawag na principle of determination. Principle of determination in a way na yung mga client is bibigyan mo sila ng mga options and sila yung magde-decide kung ano ba, makakatulong ba to sa inyo or hindi? Applicable ba to sa inyo or hindi? Kung hindi applicable, you can just say no. Pero kung applicable, pero may other changes kayong gustong mangyari, okay lang. Gagawa natin ng paraan yan na mapabago yan para mas maging applicable siya sa situation ng client. Example is, pag nagfa-facilitate ka daw ng barangay meeting sa mga residents, para maka-create sila ng waste management plan. Meaning, for example, pumunta ka doon sa isang barangay and then kailangan nila ng mga basurahan or mapapagtapunan or kailangan nila ng plano and nandun ka para i-meeting yung mga kabarangay or yung mga tao sa barangay para maka-come up sila ng plan kung paano ba nila mabubuo yung plano nila at kung paano ba sila makakagalaw on their own kahit na wala ka na doon. Kasi hindi pwede na the whole duration kung paano nila i-create yung plan is nandun ka. Nandun ka lang to facilitate, to guide them, and then kapag mag-a-action na sila, kailangan pwede na nilang gawin yun on their own. Sige, dito naman tayo sa number 9. Number 9 naman is negotiator. Ano ba yung tinatawag nating negotiator? Or ikaw yung nagne-negotiate. Parang if may negosyo ka and then nakikipag-bargain ka. So, bargain or nakikipag-bargain ka daw on behalf of the client para makasecure ng resources, ma-resolve yung disputes, at ma-improve yung condition niya. So, bargain is yan yung kapag may mga resources sa barangay tapos may hindi nabigyan. So, ikaw as a social worker, nandun ka para i-bargain yung mga client or yung mga beneficiaries na hindi nabigyan. Sabihin mo na, may other beneficiaries pa na kailangan na talaga nila ng tulong and then hindi sila nabigyan. So, I'm here to represent them na kailangan mabigyan din sila or i-negotiate mo yung mayor na Mayor, may other beneficiaries pa na hindi pa nakaka-comply and kailangan din nila ng mga services. So, ano ba yung mangyayari? Bibigyan ba natin din sila? And kailangan talaga silang bigyan or may other options pa na pwedeng makatulong sa kanila kahit hindi sila mabigyan. So, parang ganun. Para ma-secure nila yung mga resources na kailangan nila, ma-resolve nila yung disputes. Kapag nakita nyo yung disputes, yan yung kapag nag-aaway or kapag may hindi sila pagkakaintindihan is ma-resolve ba yun at saka ma-improve din yung condition or ma-improve yung well-being ng mga client mo. Example is kapag nakikipag-negotiate ka with 5 to 6 lenders para ma-stop yung harassment and accept installment payments for the client. For example, may nagpapautang doon sa isang barangay or may 5 to 6 lenders na nagpapautang doon sa barangay and very harsh sila magbigay ng mga punishments or kapag hindi ka nakabayad is bubugbugin ka, ganito, ganyan. Makikipag-negotiate ka sa kanila na baka pwedeng installment yung pagbabayad ng mga client para at least pakonti-konti nila is mabayaran nila ng pakonti-konti para hindi na umabot sa harassment or para hindi na umabot sa pagsasakitan. So, nandun ka para i-negotiate yon para sa client mo. Okay. Dito naman tayo sa pinaka-last, advocate. So, eto yung pinaka-common na naririnig nyo. Kasi eto din yung pang-ano to kung advocate to, pang-community. And sa advocate kasi, nagfa-fight or fight
pinaglalaban mo yung karapatan ng client at saka yung hustisya para sa lahat, and especially para doon sa mga taong vulnerable. When we say vulnerable, sila yung mga children, mga women, mga elders, PWD, sila yung um, malapit sa parang napapagkaitan ng mga services or na-o-oppress. Oppress in a way na parang hindi sila, same lang din sa hindi napapagtuunan ng pansin or naaapi. Nire-represent mo yung interest ng mga client mo. In-emphasize niya dito na ikaw yung magre-represent kung kumbaga ina-advocate mo kung ano pa ba yung pwede mong maitulong or ano pa ba yung hindi nakukuha ng client mo, and then nandun ka para i-represent sila on their behalf. Puwedeng kasama mo sila, puwedeng hindi, but then again, you as an advocate, kailangan mo pa ring i-advocate yun para na din doon sa mga client mo na nangangailangan din talaga ng tulong. Example is, ina-assist mo daw yung PWD na mag-file ng discrimination complaint with DOLE and speaking up for them publicly. Eto, ang DOLE kasi is Department of Labor and Employment, and usually kasi may mga um, establishments na hindi sila nag-a-accept ng mga PWDs, 'di ba? And on our government kasi, ina-accept nila or kapag may nag-apply ng mga PWD, hindi mo sila puwedeng i-reject unless hindi talaga puwede sa kanila yung mga work. For example, bulag siya and then gusto niyang applyan is yung kailangan ng visual something. So, hindi puwede yun. Pero kung ina-applyan naman nila is yung applicable sa kanila, puwede kang makasuhan kapag hindi mo sila pinagbigyan. So, as much as possible, even na mahirap yung competition ng work here in the Philippines, kailangan mo pa rin silang bigyan ng chance. And kapag may PWD na nag-complain about discrimination sa DOLE, kailangan mong tulungan sila and kailangan mo ding mag-speak up on their behalf para ma-address yung complaint nila, and also para na din mapanagot yung mga establishments na hindi tumanggap sa kanila or hindi man lang nagbigay ng chance para makita if okay lang ba na mag-work sila or not, kasi ni-reject na sila agad or pinagsalitaan pa sila ng masasama or hindi sila kinater ng maayos. So, yun. So, I think yun lang for our discussion for today. I think it's 76 days na lang before the board exam and 6 days na lang, 2 months na ang natitira before September 9. So I really hope na nagbabasa na kayo ng mga books and also drills. Kung wala pa kayo niyan, meron ako, pwede kayong mag-PM sa akin. And also, siguro mga 6 days ata magkakaroon ako ng repeaters or pwedeng hindi repeaters, para siyang tutulungan ko kayo para paano gumawa ng mga study plans, pero hindi nga lang siya free. Pero but then again, if willing lang din naman kayo to avail, then yun. Inshallah, baka ma-post ko na siya. So, yun lang. Thank you so much for listening and see you on the other side, future social workers. Bye-bye!